Duterte! 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 Hanggang dyan na lang muna ang aking masasabi. Basta po, uulitin ko lang po sa mga kabinete naman at sa mga senador, magkaroon naman po kayo ng bayag. Hindi po kayo puro pamimera. Malapit na ang eleksyon! Hindi namin kayo ibubuto. Lalo na ang mga line-up ni Bangag Bongbong Marcos! Ayun! Maraming salamat, Ma'am Sayla ng Muslim Women for Peace. Franco, grabeng birada. Isang chant muna, laban kasama ang bayan! 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 Franco, hinahanap ang mga Yakuls na punta sa Sultan Rifai. Pero po, ito po, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng voluntaryong suporta ng mabubuting mamamayang Pilipino dito sa pagtitipon sa kampuhan ng bayan dito sa Liwasang Bonifacio. Kagaya ni Gold, Wendell, Brion, Villasilio, mga biskwit, tubig, at iba't ibang mga tinapay. Thank you, Ginoong Villasilio. At yan, patuloy ang ating pagbibigay ng importansya sa bawat mamamayang Pilipino. At ngayon, magbigay naman tayo ng isang magandang awitin para mas patindigin pa natin ang puso ng mamamayang Pino na bibigay by Sister Chacha. Sister Chacha, ito'y bulong na matunog. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bago po ako mag-alay ng kanta, mga kababayan, sige lang, sis po. nais ko rin pong magsalita. I am not a public speaker po, but this is the right time to speak. Tama po ba? Tama! Tama! Hindi po talaga ako sanay magsalita sa ganito karaming tao. Sanay po akong kumanta. Dahil isa po ako sa mga kingdom musician. At lumaki po sa poder ni Pastor Apollo Sintibuloy. Yes! Kaya kung may tatanungin po kayo about kay Pastor, tanungin niyo po ako. Dahil masasagot ko lahat ng katotohanan about our beloved Pastor. Dahil isa po ako sa pinalaki ni Pastor. Ngayon lang po ako lumabas. Maybe iba sa inyo lagi niyo ako nakikita kumakanta sa church. Pero never niyo po akong narinig na magsalita. Kailangan na po sobra na Masyadong ko tinapakan si Pastor Hindi ko na kaya. Hindi na po kaya ng loob ko. Alam niyo po ba? Ilang araw na po ako umiiyak. Pero sa pag-iyak na yun, mga kababayan, kasama ko doon ang panalangin. Na sana ang ating Panginoong Diyos ay mag-intervene sa ating bangag na gobyerno ngayon. But I think this is already beyond redemption. This president is already beyond redemption, mga kababayan. Kaya panahon na tayo na tumindig at palayasin yan siya dyan. Hindi siya karapat-dapat sa Malacanang. Palayasin! 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 Palayasin si Marcos! Ikaw mga Marcos, rahiya ka! Pasensya na po, hindi po dapat gano'n magsalita ang isang missionary ng kingdom. Pero talaga pong nakakagalit. Sa daming ginawang kabutihan ni Pastor sa'yo, ito yung ipinalik mo, walang hiya ka. Walang hiya! Walang hiya! Walang utang na loob! Si Marcos Jr. bulok! At ito yung gusto kong i-point out ngayon. Dahil may inilabas ang Daily Tribune na isang napakalaking fake news. Ito po
ko sa picture, sinasabi ho nila na mayroon daw, sa KOJC daw, mayroon daw secret chamber. Nagbibigay na naman po ito ng confusion sa taong bayan. Isang napakalaking kasinungalingan na sinasabi nila na naka-uncover daw sila ng extensive network of rooms, including bedrooms and common areas during a warrant serving operation of the KOJC compound. Natural! Mga misyonary ho kami at kwarto ho namin yan eh. Diyan ho kami nakatira sa loob. Tapos sasabihin nilang secret chamber, mga... Sinungaling! 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 Ito po, pastor is known to be advocate of women. Napakaganda at napakabuti ang pagpapalaki ni pastor sa aming mga kababaihan sa kingdom. Kahit man po ang mga kalalakihan, itanong niyo si Franco kung paano pinalaki ni pastor, kung paano sila tinuturuan ni pastor, kung paano respetuhin ang mga kababaihan sa kingdom. Dahil si Franco po, ano din yan? Missionary din yan ng kingdom, di ba Franco? Oh, misionary tayo siya at pinago tayo ni Pastor. Si Franco, may mga kapatid itong babae. Mga kaibigan ko si Ida, si Nina, at yung bunso nilang kapatid. Mga kaibigan ko yon. At sila mismo, di ba Franco? Naput on the spot ako, sige, yan! Okay, dati pangarap ko maging drug lord. Wala akong ibang hinangan kundi maging top leader. Dito dahil naumpisahan ko naman simula sa pagkabata ko, kaya akala ko ang pagiging masama ang siyang magbibigay sa akin ng kasayahan. Pero nung makilala ko po si Pastor, nagbago po lahat. Mabuhay si Franco! Mabuhay si Pastor Tibuloy sa kanyang kabutihan sa taong bayan at sa sangkatauhan! Ito po. Hindi pa po ako tapos. Hindi pa po ako tapos dito kasi naiinis ako eh. Nagigigil ako dito eh. Sige, ituloy mo lang. Ito po, nakikita niyo po ba ito? Pwede po bang ma-zoom in? Itong kwarto na to, may zoom in po ba? Meron? Picture yata yan eh. Ito po ito. Kwarto ko to eh! Ayun. Maniwala ko kayo sa hindi. Kwarto ko po ito. Yan dalawang bed yan. Dito po ako natutulog pag umuwi ako sa KOJC compound. Tapos sasabihin nila mayroon ng secret chamber? Mga walang hiya kayo, Daily Tribune eh! Fake news! Sinungaling! Fake news! Sinungaling! Fake news! Sinungaling! Fake news! Sinungaling! 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 Wala ko sa sekreto itong mga kwartong to. Pag pumasok po kayo sa isa sa mga buildings doon, makikita niyo po yung mga kwartong yan. Kwarto ng mga babae yan. Wala ko sa secret chamber yan. Kahit pasamahan ko kayo. Hoy, kayong mga, patawarin niyo ako sa... Sige, ituloy Hindi mo. ako dapat Nararamdaman ng ganito dahil Pilipinas. isa akong misyonaryo ng kingdom. At tinuruan kami ng magandang asal ni Pastor. Pero sobra na kayo. Hinahanap ko kayo mga bayan ng social media dyan ha. Sige, maglabas na kayo, pakakasuhan namin kayo lahat. Kung sino? Hindi ako sumulit ng fake news nito. Nilala namin ang editor writer nito, yung editor writer ng fake Ang news nito. may-ari ng Tribune ay barkada ni Tambaluslos Martin Romualdez, Marcos Gluni, Marcos Tuta ang may-ari ng Tribune. Ginawa niyo pang secret chamber yung kwarto ko ha? Tsaka na mga kasama ko, pa-secret chamber kayo dyan, mga walang yakan. Ito to, dito ho ako natutulog pag umuwi ako sa Davao. Maniwala